Hi guys, good morning. So kagigising ko lang and today natin kukunin yung sasakyan. So nagpainit lang ako ng ilang ulam kasi ang dami namin ulam dito sa rep. Naiwanan na pa yung iba. Nung mga nakaraan kasi puro handaan and then kahapon nagkatamara ng magluto. So bumili na lang kami nito. Isa to sa trending dito sa TikTok at saka sa Reels. Nakikita ko tong Papa Chicken ng PNT. Masarap siya. Tsaka mura lang, isang buong chicken Pero mas mura pa rin yun sa Costco. So, hatid lang namin si Mrs. sa work and then sasama ko na yung anak ko. Punta kami sa bangko. Sana may bukas sa bangko kasi Sunday ngayon, mag-over the counter tayo. Medyo malaki kasi yung credit limit ko ng withdrawal is nasa around 3,000 lang. Sa e-transfer naman is nasa around 3,000 lang din. So, kulang na kulang. Medyo malaki yung kailangan nating withdraw kasi ika-cash ko na yung sasakyan. Ayoko nga kasing maghulugan. May mga nakausap na ako. Hindi naman tayo totally, nag-inquire ng sagad kasi nga alam ko nakakababa ng credit history yon. So naghingi lang ako ng sample quotation nung kung halimbawa 3 years, 4 years, 5 years, 6 years and ina-advise nila kalimitan dito is 9 years. Yes, napakababa nga ng huhulugan mo. I think nasa 260 bi-weekly. O sa isang buwan mga almost 520. Pero 9 years. So, nung kinumpute ko isa-isa, yung 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, sabi ko, ayoko maghulugan. Totoo lang, maganda naman talaga na may hinuhulugan ka dito para ma-build yung credit history mo. Pero sabi ko nga, ang gusto ko is peace of mind. So, nag-ipon naman tayo. And pupuntahan namin mamaya. Pagkahatid nga kay Mrs., nagre-ready lang. Kakain lang kami. And then pagka-withdraw, diretso na kami dun sa sasakyan. Yan. Lakas pa ng ulan. Paalis na kami. Ay, nako. Lumakas pa ang ulan. Actually, wala naman kaming problema dito sa sasakyan namin. Kaya nga lang, nitong mga nakaraan, na-realize ko, kasi nga gamit na gamit. Alam mo yung papasok ako, pag uwi ko, hatid ko naman si Mrs. And then, maya-maya, hatid ko naman si Enchong. And then maya-maya papasok na uli ako. And then pag out ko sa work, susunduin ko naman si Eden. Maya-maya susunduin ko naman yung anak ko. Alam niyo yung gamit na gamit. Tapos may pagkakataon pa na conflict sa schedule, hindi ko siya masundo. So mangyayari, magpapadrop na lang ako kay Enchong sa farm and then siya nasusundo sa mami niya. Kaya sabi ko, kailangan nating mag-add ng isa pang car. So iniisip naman namin kung kukuha na naman kami ng another sedan or another kotse. So dalawang kotse na yung gamit namin. So sabi ko, bakit hindi ko nakunin yung talagang car na gusto ko, which is yung mas malaki-laki. May budget naman tayo, may nakikita akong pasok sa budget na truck. Sabi nga nila, pag naka-truck ka dito, status symbol daw, sabi ng mga ibang nakakausap natin. Kasi nga, yung truck is mas malaki, malakas makalalaki. Kaya nga lang, sabi ko, ano bang ikakarga ko doon sa likod? Hindi naman ako everyday naghahakot, saka isa pa, mas malakas nga sa gasolina. Ang preferred ko talaga is yung SUV kasi nga marami kang mailalagay dun sa likod na nakakulong. Yung bang may cover, kahit pag tinumba mo yung upuan, makakahiga kayo. Pag halimbawa magka-camping kayo, maglo-long drive kayo, pwede kayo magpahinga doon sa loob nang hindi kayo nababasa. Matagal ko na talagang pinagpipilian kung truck or SUV. Talagang preferred ko yung SUV kasi gamit na gamit. Talagang yung space sa loob, makukonsume mo talaga. Unlike doon sa truck, nakalimitan ng mga kilala kong yung naka-truck, biyahe ng biyahe, wala namang ikinakarga doon sa likod. Okay sana yun kung gagamitin mo for business or may mga ikinakarga kang kung ano-ano. Sabi ko, wala naman ako ikakarga. Tsaka kung talagang darating sa point na marami akong ikakarga, madali namang mag-rent ng truck kung gugustuhin ko talaga. Pagi pa. Bye-bye. Ingat ka sa work. So nagpalit na kami ng anak ko. Yung anak ko na yung pinag-drive ko. Kasi dadaan kami ngayon sa bangko para mag-withdraw. Nang makuha na yung yung SUV. And then after that, papakuha ko ng bagong plaka to. Dahil yung plaka nito, ililipat ko doon sa SUV. So sana magkatuluyan, mamaya da-drive test ko yung sasakyan. Iikot ko lang dito sa highway, check lang ng ilang kung may mga issues. Pero sa kahapon, na-check ko na yun Wala naman ako yung nakitang ibang issues. A few moments later. Oh, wala guys, pauwi na kami.
ilang TD Bank na yung pinuntahan namin, talagang lahat sarado. And then nag-search na rin ako online, talagang wala. Kahit lumipat na kami ng Langley, Suri, makapag-withdraw lang. Hindi kasi pwedeng mag-withdraw lang ako sa ATM kasi ang limit ko nga is 3,000 lang ang withdrawal ko per day. Kung i-transfer naman, 1,000 lang yung limit ko. Kasi ang plano ko, ita-transfer ko doon sa ibang bank account ko, then doon ko i-withdrawin. Kaya nga lamang, ang aking e-transfer is 1,000 lang ang limit. So, 4,000 lang halos ang makukuha ko. Kaya di naman ako magsabi doon sa iba nating kakilala na baka sakaling may pera sila, ay sila na muna ang mag-transfer doon sa bibilang ko para madagdagan. Kasi kinakailangan ilang tao yung kakausapin ko para mabuo yung amount na kailangan ko. Kasi dati ginawa na namin yun dahil nga may limit lang yung transaction dito. Kakausapin mong kaibigan mo, pre, baka pwede ko muna mag-transfer sa kanya, hindi ko lang ma-withdraw yung iba, bukas ko na isa-send sa'yo. So baka umuwi na lang muna kami ngayon at magpahinga, and then tumawag din kanina lang yung seller. Sabi nga niya sa akin, are you coming today? At tinanong din niya kung may open bang bangko ngayon, kasi alam niya mag-withdraw pa lang ako. So sabi ko, walang bangkong open. Na ikot na namin lahat. We spent 45 minutes looking for open na TD Bank. Sabi niya hindi daw siya available bukas. So baka hindi pa rin matuloy. Ewan ko kung magagawa niya ng paraan bukas na makipag-meet. Kasi ayoko naman ng mabilis ang meet. Ang gusto ko talaga, bago kukunin yung sasakyan, ita-drive test natin, i-check ko lahat, bawat sulok, inside and out. And then kapag okay na, saka ako na lang babayaran. And then yun nga, ang dami pa rin aasikasuhin. Kasi nga yung plate number nito, ang ipakakabit ko doon sa SUV, and then ito ikukuha ko ng panibagong plate number. So magdodoble na yung babayaran kong insurance. May usap naman kami nitong anak ko. Sabi ko nga sa kanya, once na naipasa mo na yung road test, kasi nakapag-book na siya, ikaw na magbabayad ng insurance nito, ikaw na magpapagas nito. And may usap din kami, kasi nahihirapan siya makakuha ng trabaho na malayuan. Ay alam niyo yung kapag wala siyang sasakyan, puro dito lang sa malapit. So kapag naipasa na niya yung road test, may chance na makakuha na siya ng mga trabahong kinakailangang i-drive. Marami kasi ditong medyo dito lang sa loob ng Abbotsford na kinakailangan talaga ng sasakyan. Kaya yun yung reason why nakapag-decide kami na kumuha pa ng isa pang sasakyan. Alam niyo yung gamit na gamit itong sasakyan na to, once na nagkaroon to ng aberya, lahat kami maapektuhan yung trabaho namin, baka hindi kami makapasok sa kanya-kanya namin trabaho. For example, hindi natin masasabi kasi ilang taon na rin naman to sasakyan na to. Minsan may mga bagay tayong kailangan ng ipagawa. Ito naman, alagang-alaga ko talaga. Ever since, kita nyo naman, konting may mga naramdaman lang tayong kakaiba, dinediretso ko na kagad sa mekaniko. So hopefully makuha pa rin natin yung SUV yon. Talagang bet na namin yon. Na-try na namin kahapon, tinesting namin, check namin yung loob. Talagang malinis, makinis, at saka clean title siya. Wala pa siyang nagagawa sa kanya. So habang nasa biyahe kami, napatawag pa. Ang ganda ng deal namin kahapon. Sabi ko kahapon sa kanya, babayaran ko na cash, magwi-withdraw lang ako over the counter. And then sabi niya, I am busy today, so kinakailangang balikan ko daw tomorrow, which is ngayon nga Sunday. Ang inaalala ko nga yung bangko, ito nga sarado lahat yung bangko. So tumawag siya ngayon, chinek daw niya nga lahat yung bangko, sarado nga. And then sabihin ba naman sa akin, legit naman to, legit naman talaga yung seller, na check ko lahat, talagang legit seller talaga siya. Hindi naman to scammer, kasi marami talagang scammer dito sa Canada na nagbibenta ng sasakyan Nakikita ko yung iba talagang pagdadownin ka ng 500, 2,000, 1,000 para daw hindi na ibenta sa iba, maraming ganon. Ngayon, ang sagot niya sa akin, kung bukas ka pa makaka-withdraw, magkita daw kami ng 3 to 4 PM doon uli sa lugar kung saan kami nagkita. Di okay, sabi ko, fine, see you tomorrow. And then biglang bumanat ba naman sa akin na, kung gusto mo mag-down ka na ngayon kahit 500 para hindi ko na ibibigay sa iba yung sasakyan. Kaya sabi ko, ha? Di ba ang ganda na ng usap natin kahapon? Willing akong bayaran ka ng cash, fully paid. Kaya lang sabi mo hindi ka available, may parating kang pinsan. So tomorrow na lang, which is today nga. Ang problema nga sarado yung mga bangko. Ang sagot niya sa akin, baka daw may good offer. Sabi ko, di ibigay mo na lang sa iba. Kung may mag-good offer ka. Kung hindi available, di hindi ko na kukunin. Sabi kong ganon. Okay lang, ibigay mo sa iba. Ginanong ko na. Parang napahiya ata. Sabi niya, sige, wag na lang pala. Bukas na lang. Kita na lang tayo bukas 3 to 4. Can you imagine? Ang ganda ng usap namin. Pagdadawnin niya ako ngayon ng 500. Alam ko namang hindi scammer yung tao. Alam ko namang legit naman yung tao. Na-meet ko naman talaga. Pati Facebook niya legit talaga.
Na-meet ko naman kahapon, maayos naman. Talagang under his name, clean title. Kaya nga lang, hindi ko naman kasalanan kahapon, babayaran ko na nga siya ng cash kaya lang busy siya. And then ngayon, sabi niya, ngayon kami magbabayaran, saradong alat yung bangko, wala akong makuna ng pera para mag-over the counter kasi nga may limit lang yung ating withdrawal. So bukas na lang kami magkikita, 3 to 4 daw. So ayun, sana, hindi ko alam. Sabi ko nga sa kanila, kung para sa atin yung isang sasakyan, para sa atin yan. Kasi yung history nitong sasakyan na to guys, is ganito. Nakita ko nito before. Yung price nito is around 8,500, 9,000 mga ganon. That time kulang pa yung pera ko. So kumuha muna ako ng ibang sasakyan. Which is kung alam nyo naman yung history ng mga pinagdaanan natin dito. Nakuha kong sasakyan na yon na pinaganda ko. Naibenta ko ng mas mataas. Then kumuha ko ng panibagong sasakyan, second hand ulit. Naibenta ko ulit ng mas mataas. Parang naipon yung pera ko. Available pa rin to, itong sasakyan na to. Kaya sabi ko, siguro talagang nakalaan para sa akin to, parang nakatadhana sa akin to sasakyan na to, which is ilang taong ko nang gamit, wala pang ka-issue-issue, ang dami ko na napuntahan gamit itong sasakyan na to. Kaya naniniwala ako doon na kung para sa'yo, para sa'yo. Talagang sabi ko nga, kung mabebenta mo sa iba, ibenta mo. Kung aabutan ko, di akin. Hindi naman ako, hindi naman ako nagmamadali na magkaroon ng SUV. Kasi okay naman to, wala naman tong problema. Abang-abang na lang uli ako. Nagkataon lang talaga, yun, mas mura yung bigay sa akin, pasok sa budget, tsaka malinis, clean title, okay na. To make the story short, talagang yun yung pasok sa panlasa ko. Pero naniniwala naman ako, marami pang lalabas. Kung hindi natin nabutan, di hindi. So uwi na lang kami ngayon, pahinga. Malakas kasi yung ulan. Tara anak. Pahinga na lang kami. Anak, buksan mo yung kukunin natin yung tubig. Wala, sayang yung lakad namin. Akala pa naman ni Mrs. ngayon yun ang gagamitin kong pangsundo sa kanya. Hindi alam hindi kami natuloy. Ito pa rin, nagagamitin ko ba sundo sa kanya. Hindi naman tayo nagmamadali. Sa totoo lang, wala akong sakit ng ulo dyan sa sasakyan na yan. Ever since nang gamitin ko yan, never akong binigyan ng sakit ng ulo. Never tumirik. Mga ko lang dyan is pinalta ng gulong. Siyempre, normal, nauupod. Change oil, mga ganun lang. Wala akong major problem dyan. Kaya sabi ko, kung talaga nakalaan sa atin, di atin. Kung hindi, di hindi. O, okay lang. I-save ko yung pera ko. Diba? May savings pa rin tayo. Yan, so pahinga na lang muna tayo. Nood muna ako ng Netflix. At habang nakaupo tayo, magbabrowse ulit tayo sa marketplace. Kasi ganun pala yung yung isip niya. Na alam mo yung habang hindi ko nababayaran at kung may good offer siya, ibibigay niya sa iba. Samantalang ang ganda na nung deal namin. Di okay lang. Ngayon, ako naman na maghahanap sa marketplace ulit. Pag nakakita ko ng good deal, so ako naman na magka-cancel sa kanya. Ganun lang naman yun Kasi na parang feeling ko, ang ganda na ng usapan namin. Ang problema lang talaga ay yung oras niya. Babayaran ko na naman talaga. Willing naman ako to pay it in cash. Kung doon sa mga nagko-comment kung magkano doon yung kukunin ko, around 20,000. Not bad. At least wala akong binabayaran na hulugan. Kasi nga, no matter what happen, yung sasakyan pwede ko namang ibenta. Unlike ng mga hulugan ng mga kakilala ko, na after 1 year, 2 years, tapos hindi na na-renew, yun nga, binalik na lang yung sasakyan. Kaya talagang as much as possible, ayaw kumuha ng hulugan. So hanggang dito na lang guys, magbabrowse muna ulit tayo at hanap tayo ng SUV na actually may mga nagsasabi sa akin ng Toyota RAV4, pwede din naman. Kaya lang mas bet ko talaga CRV. May tinitingnan din ako yung Jeep na SUV na Jeep. Or kung iba pa, depende sa makita natin. Pero talagang number 1 na preferred namin is yung Honda CRV. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.